Kanina pa naghihintay si Cholo sa kanyang kaibigang si Ding. Napag-usapan ng dalawang bata na maliligo sila sa ilog. Bakasyon na nun sa eskwela at mainit na rin ang panahon, kaya nakagawian nila na magtampisaw sa ilog. Gawain din kasi yun ng ibang mga bata sa Baryo Batisan. Kaya nga tinawag itong Baryo Batisan ay dahil sa magandang batis o ilog na may malinaw na tubig na dinarayo sa kanilang lugar. Ano ba naman yan? Ang tagal-tagal naman ng ding na yon. Kanina pa ako pinapapak ng lamok dito eh. Ginagawa na akong chichirya. Wala pa rin siya. Ano kayang nangyari sa kaibigan ko na yun? Naku, baka hindi na naman pinayagan ng kanyang masungit na lola. Naloko na. Nag-aalala man si Cholo na baka nga hindi siya siputin ng kanyang kaibigan, ay nagbaka sakali pa rin siyang maghintay. Okay. Mga konting sandali pa. Tutal kaya ko pa naman ng init ng araw eh. Kapag hindi ko na kaya, aalis na talaga ako rito. At ako na lamang mag-isa ang maliligo sa ilog. Dahil mas gusto ni Cholo nakasama ang kaibigan sa paliligo, kaya naghintay pa rin siya. Maya-maya ay nakarinig siya ng mga yabag mula sa kanyang likuran. Lihim na napangiti si Cholo habang nakaupo sa isang nakatumbang puno ng aratilis. Inisip ng bata na ang kaibigan niyang si Ding ang may likha ng mga yabag at nagbabaka sakali siyang gugulatin siya ng kaibigan. Kaya lamang ay hindi yun ang nangyari. Kaya lumingon siya sa kanyang likuran upang alamin kung sino yun. Ganon na lamang ang pagkadismaya niya nang makita kung sino ang kanina pa pala nakatambay sa kanyang likuran. Hello, Cholo! Ano ginagawa mo rito? Ah, ikaw pala, Mitoy. May hinihintay ako eh. Sino nga? Sa akin na lamang yun. Bakit ayaw mo sabihin sa akin? Siguro, may plano kayong gawing masama, no? Uy, ano ka ba, Mitoy? Ano ba sinasabi mo? Hindi kami masama ng kaibigan ko, no? Alam ko na kung sinong hinihintay mo. Si Ding, no? Siya ang kanina mo pa inaabangan dito, no? Ano naman sa'yo, Mitoy? Tama lang na kayong dalawa magsama. Kasi nga, pareho kayong lampa. Saka, pareho pang putok sa buho. Di ba? Yun naman ang sabi ng mga matatanda dito. Anong putok sa buho sinasabi mo dyan, ha, Mitoy? Di ba si Ding, walang nanay tapos walang tatay. Ikaw naman, may nanay pero walang tatay. At di mo nga kilala ang tatay mo eh. Di, putok ka sa buho. Hindi ka na nakakatawa, Mitoy, ha? Ang yabang mo. Ako mayabang? Oo, isa kang mayabang na matabang matching. Sinong matching? Ikaw. Ang yabang mo ah. Ako pa ngayon ang mayabang ha. Ikaw itong nag-umpisa eh. Kung ano-ano sinasabi mo sa akin, nang aasar ka. Ano ba gusto mo mangyari ha? Kahit ano. Ikaw, ano ba gusto mo? Ganun. Matapang ka ha. Hetong gusto ko. Ang upakan ka. Duling ka pala eh. Ano, hindi ka tumama no? Sablay ang suntok mo. Sablay pala. Di asintay natin. Heton sa'yo. Aray ko. Ang sakit na. Tinamaan mo ako sa mata. Gusto mo, suntokin ko rin yung isang mata mo eh, para pantay eh. Hindi na uy. Dahil ako naman nasasapak sa'yo. Heto. Isang malakas na suntok ang pinakawala ni Cholo at tumama yon sa ilong at nguso ni Mitoy. Dumugo ang ilong at bibig ng matabang bata. Ang sama mo, Cholo! Akala mo yata magpapatalo ako sa'yo, ha? Hindi, no? Gagantihan kita! Agad na sumugod si Mitoy kay Cholo. Nagpambuno ang dalawang bata at pareho silang bumagsak sa lupa. Nailaliman ni Mitoy si Cholo. Sinakyan ito at sinapak. Panay ang iwas naman ni Cholo. Galit at paulit-ulit ang suntok ni Mitoy. Biglang dumating si Ding. Nakitang nag-aaway ang dalawa, kaya pilit na inawat ang mga ito. Hoy! Tama na! Ano ba kayo, Cholo? Mitoy! Tama na yan! Huwag kayo mag-away! Tama na, ano ba? Dumudugo na ang mga mukha ninyo! Dahil pareho nang nasasaktan ang dalawang bata, kaya nagpaawat naman sila kay Ding.
Naghiwalay sila pero parehong may dugo ang kanilang mga muka. Bakit ba kayo nag-aaway? Pambira naman kayo, oh. Gusto niyo ba magpatayan? Ito kasi si Cholo eh. Sinapak ako eh. Ha? Ako talaga ha? Ikaw nga tong nauna eh. Ikaw naman talaga. Ha? Nagsisinungaling ka pa talaga ha? Ding, yung si Mito yung pasimuno. Pati nga ikaw tinawag din yung putok sa buho eh. Kasi wala ka daw nanay at tatay. Aba, loko ka pala, Mitoy eh. Eh kung yung mukha mo kaya ang paputukin ko, ha? Ano, gusto mo? Kinakampihan mo pa yan si Cholo. Sige, kampihan mo siya. Dahil mas paniniwalaan ko siya. Alam kong siya nagsasabi ng totoo. Diyan na nga kayong dalawa. Magsama kayo mga putok sa buho. Biglang tumakbo ng mabilis si Mitoy sa takot na habulin siya ni na Cholo at Ding. Pero akmang susunod sana si Ding, kaya lamang inawat na ito ni Cholo. Tol, tama na, tama na. Wag na. Wag mo na sundan. Mapapagod ka lang dun. Eh, sira ulo eh. Kung ano-ano sinasabi. Putok daw tayo sa buho. Siya ang malapit ng pumutok dahil sa sobrang tama ng mga suntok natin. Sana pala, sinundot na lang natin siya ng aspili para tuluyan na siyang pumutok. Hehe. Hayaan mo na siya, Ding. Napaputok ko naman ang uso niya eh. Siguro, titigil na yung sa kayabangan at pambubuli niya sa atin. Ang sama-sama talaga ng ugali ng baboy na yun. Ang lakas pang asar. Nako, kapag hindi ako nakapagpigil, ipapalityon ko talaga siya kina Aling Mila at Mampiping na maglilitsyon. Puro ka talaga kalokohan, Ding. Ay, teka nga pala. Ba't ngayon ka lang, Ding? Kanina pa kita hinihintay dito ah. Napaaway tuloy ako kay Mitoy dahil sa paghihintay sa'yo. Eh, dahil tuli. Si Lola kasi, ayaw akong payagang lumabas. Nakatakas lang ako nung makatulog siya. Paano yan? Di na tayo matutuloy sa paliligo sa ilog. Nawalan na rin ako ng gana eh. Dahil sa Mitoy na yon. Buwisit talaga. Oo, hindi na, Cholo. Next time na lang siguro. O sige, okay lang. Gusto ko na rin umuwi at baka hinahanap na ako ni nanay. Hindi kasi ako nagpaalam sa kanya eh. Magkasabay nang umalis ang dalawang bata at naghiwalay na lamang sila sa daan para umuwi sa kanilang mga bahay. Kinabahan ang ina ni Cholo na si Rosenda nang makita ang anak na may dugo sa muka. Diyos ko kang bata ka! Ano ba nangyari sa'yo? Ba't may dugo ka sa muka? Nay, kalma lang po kayo. Kalma lang po. Anong kalma sinasabi mo? Eh, umuwi ka ng ganyan ang itsura. May dugo ang mukha mo. Saan ka ba galing? At ano nangyari sa'yo? Nay, ayos lang po ko. Ano bang ayos ang sinasabi mo? Eh, may dugo ka nga sa mukha, oh! Nay, hindi ko pa po yan ikakamatay. Napaaway lang po ako. Nakita mo na? Nakipag-away ka. Di ba kabilin-bilinan ko sa'yo na huwag kang makikipag-away? Eh kasi nay, nakakapikon na po kasi siya eh. Saka, ipinagtanggol ko lang naman po ang sarili ko. Teka lang, sino ba nang away sa'yo? Si Mitoy po, yung mayabang po na bata na mukhang lilitsunin. Pambihira! Eh bakit ka naman nakipag-away sa kanya? Masyado po kasing mayabang na eh. Tapos po, sinabihan niya pa po kami ni Ding na mga putok daw po kami sa buho. Kasi nga, wala po kami mga tatay. Ano ka mo? Sinabihan kayo ng ganon? Opo, Nay. Kaya nga nakakainis eh. Ang yabang-yabang niya. Porkit meron siyang tatay, sasabihan niya kami ng ganon. Pero hindi ka pa rin dapat nakipag-away. Nakakainis na po kasi na eh. Di na po ako nakapagtimpi. Masyado siyang mayabang kaya pinatulang ko na po para matigil na po sa kayabangan niya. O siya, sige. Anak, pasensya ka na ha. Nay, ba't po kayo humihingi ng pasensya sa akin? Wala naman po kayong kasalanan eh. Eh kasi nga, dahil wala kang tatay. Pero Nay, di po ba ang anak dapat merong tatay at nanay? Ako po, Nay. Bakit po nanay lang? Bakit po kayo lang? Wala po kayong ipinakilalang tatay ko. Hindi agad nakasagot si Rosenda. Alam niya kung ano ang nararamdaman ng anak. Nasa 10 taong gulang na si Cholo. Pero ni minsan ay hindi pa niya nasasabi sa bata ang tungkol sa ama nito
kung sino nga ba at nasaan. Kapag nagtatanong ang bata, ay umiiwas siyang sagutin yon dahil ayaw din niyang magsinungaling sa anak, kaya hindi na lang siya nagsasalita para sagutin ang mga tanong nito. Saka tumitigil din sa pagtatanong si Cholo. Siguro, ramdam din ng bata na hindi komportable ang inay na pag-usapan yon. Subalit sa edad ni Cholo na 10 taon, ay marami na siyang tanong sa isipan na sinusubukan naman niyang itanong sa kanyang lolo Victor. Sandali nga lamang, Cholo. Kanina ka pa hindi mapalagaya. Kuwan po kasi Lolo Victor eh. Bakit ba? May sasabihin ka ba, Cholo? Ano po kasi? Nahihiya po kasi ako eh. Abay, bakit ka mahihiya? Ano bang sasabihin mo? Lo, magtatanong lang po sana ako. Ano ba yon? Basta't wag lang tungkol sa math o kaya sa history, dahil hindi ko yan masasagot. Si Lolo naman eh. Lo, hindi po ito tungkol sa math tsaka history. Kundi, tungkol po ito sa tatay ko. Tungkol sa tatay mo? Opo, kasi po hanggang ngayon, wala pa rin po akong alam. Hindi ko pa po siya nakikilala. Sino po ba siya? At tagasan po siya? Ay nako, apo. Pasensya ka na. Pero hindi ko rin alam. Ang tanging makakaalam ng tungkol sa itay mo ay ang inay mo. Po? Wala rin naman pong sinasabi si nanay eh. Apo, wala rin akong may sasagot sa'yo. Saka nanay mo lang ang kayang sumagot at magpaliwanag sa'yo niyan. Nabanggit ni Mang Victor sa anak na si Rosenda ang tungkol sa mga nais itanong ng kanyang anak. Itay, pasensya na po kayo sa pagiging mausisa po ni Cholo. Anak, alam mong sa simula pa lamang ay nirespeto kita sa desisyon mo tungkol sa bagay na yan. Dahil nagtiwala ako sa'yo. Kaya nga po, pinagpapasalamat ko po yun sa inyo. Dahil pumayag po kayong wag na nating pag-usapan pa yon. Kaya lamang anak, iba si Cholo. Nagkakaisip na siya at karapatan niyang malaman ang tungkol sa tunay niyang ama. Alam ko naman po yun, Itay. May plano ka bang sabihin sa kanya ang tungkol sa tatay niya? Hindi na nakasagot pa si Rosenda dahil nahihirapan pa rin siyang magdesisyon tungkol sa bagay na yon. Halos 10 taon na ang nakalipas. Sadya niyang iniwasan ng pag-usapan yon. Kaya lamang ay nagsisimula ng mag-usisa si Cholo tungkol sa pagkatao ng kanyang ama. Pagkatapos kumain ng gabing yon, ay inihanda na ni Rosenda ang tutulugan nilang mag-ina. Maagang nakatulog ang bata. Subalit siya naman ay hindi dalawin ng antok. Nakaupo si Rosenda sa kama, katabi ang anak na si Cholo. Pinagmasdan niya ang anak na natutulog. Hinawi ng kanyang kanang kamay ang buhok nito at ipinangsuklay ang mga daliri sa buhok ng anak. Malaki na nga ang kanyang anak, kaya marami na itong mga tanong. Una na nga rito ay ang tungkol sa tunay na ama ni Cholo. Kaya habang pinagmamasdan ni Rosenda ang muka ng anak na mahimbing na natutulog, ay dumaloy sa isipan niya ang isang alaala, ang isang nakaraan. Abalang naglilinis si Rosenda sa salas ng isang magara at malaking bahay. Pumasok na kasambay si Rosenda sa bahay ng mag-asawang Mendavilla. Mayamang negosyante ang pamilya na yon. Napapitlag ang dalaga nang bigla siyang nakarinig ng boses. Hindi niya kasi namalayan ang paglapit sa kanya ni Lucrecia, ang kanyang among babae. Ay naku po, Diyos mio! Nagulat ba kita, Rosenda? Pasensya ka na. Okay lang po, ma'am. May iniisip po kasi ako. Kaya hindi ko po namalayan ang paglapit nyo. Mamaya, pagkatapos mo yan sa ginagawa mo, nais ka namin makausap na Epifanio. Bakit po, ma'am? May mahalagang bagay kaming gustong sabihin sa'yo. Sige po, ma'am. Tatapusin ko lamang po itong trabaho ko. Iniwan na ni Lucrecia si Rosenda. Subalit natutulala at tahimik ang dalaga. Napapaisip siya
tungkol sa sinabi ng kanyang among babae. Kinabahan siya na baka may mali siyang nagawa at ibig na nilang palitan siya. Ayaw niyang mangyari yon dahil kailangan niya ay trabaho para matulungan ang kanyang ama. Lalo na ang mabawi ang lupa nila sa probinsya na nakasangla sa isang mayaman na pamilya. Naisangla ang lupang minana ng kanyang itay sa kanyang lolo dahil nagkasakit noon ang kanyang ina. Ginamit na panggamot ang perang pinagsanlaan. Kaya nga lamang, hindi na rin siya gumaling at namatay din. Nahirapan na silang bawiin ang lupa dahil hindi nila alam kung saan kukuha ng pera pantubos doon. Kaya napilitang magtrabaho sa kalapit na bayan si Rosenda upang makaipon ng sapat na halaga na ipangtutubos sa lupa nila. Oras na noon ng pahinga ni Rosenda nang puntahan siya ng mag-asawang Lucrecia at Epipanyo sa servants' quarter. Nag-iisa lang sa kwartong yon si Rosenda. Pasensya ka na, Rosenda, kung aabalahin ka muna namin. Okay lang po, Ma'am Lucrecia. Mahalaga kasi nais namin sabihin sa'yo. Bakit po, sir? May nagawa po ba akong kasalanan? At papaalisin niyo na po ako, Sir Epipanyo? Hindi, Rosenda. Ang totoo nga niyan, ay kontento kami sa paglilingkod mo. Maayos ka magtrabaho at mapagkakatiwalaan ka. Kaya wala kaming reklamo sa trabaho mo. Mahusay ka. Yung gusto kasi naming sabihin sa'yo ay walang kinalaman sa pagtatrabaho mo rito. Ma'am, tungkol po ba saan yun? Saglit na natahimik ang mag-asawa at nakatingin lamang sila kay Rosenda. Kinabahan naman ang dalaga dahil sadyang wala siyang idea sa sasabihin ng kanyang mga amo. Nagsimulang magsalita si Lucrecia na halatang humugot pa ng lakas ng loob. Rosenda, halos 10 taon na rin kami mag-asawa ng Sir Epipanyo mo. Kahit paano naman ay masaya kami. Bagamat may kulang sa amin. Wala kaming anak, Rosenda. May problema kasi ang Ma'am Lucrecia mo sa matris, kaya hindi niya ako kayang bigyan ng anak. Magiging kompleto lang ang pamilya namin kung magkakaroon kami ng anak. Ano pong ibig niyo sabihin, Ma'am? Kailangan namin ng anak, Rosenda. At kung maaari sana, ay tulungan mo kaming mag-asawa. Nakikiusap kami sa iyo, Rosenda. Sir, Ma'am, hindi ko po kayo maintindihan eh. Sa paanong paraan po ba ako makakatulong? Saka, paano ko po kayo bibigyan ng anak? Dalaga po ko. At wala rin po akong boyfriend. Gusto naming ikaw ang maging ina ng aming magiging anak. At si Epipanyo ang magiging ama. Ano po? Naiintindihan mo ba ang ibig naming mangyari? Pero Ma'am, hindi po madaling gawin ang ibig niyo. Asawa niyo po si Sir Epipanyo. Gusto niyo magkaroon siya ng anak sa akin? Anak na para sa amin, Rosenda. Magiging kasangkapan ka lang para isilang ang aming magiging anak. Nakahanda kami magbayad ng malaking halaga. Habang ipinagbubuntis mo ang sanggol, dito ka titira sa bahay. Kami ang bahala sa iyo. Sa lahat ng iyong kailangan. Makakaalis ka lang, dala ang kabuang halaga kapag nakapanganak ka na. Natahimik si Rosenda sa mga sinabi ng amo niyang si Lucrecia. Hindi yun magiging madali, pero magkano man ang halagang ibabayad sa kanya, tsak makasasapat yun para matubos na niya ang lupa ng kanyang tatay na nakasangla. 300,000 piso, Rosenda, para sa aming magiging anak. Napaisip si Rosenda, 100,000 piso lamang ang pagkakasanla ng kanilang lupa. Kung may interes man yon, tsak malaking halaga pa rin ang matitira sa kanya na maaari nilang gamitin ng kanyang ama para mas maging maayos ang kanilang buhay. Ramdam ng mag-asawa na hindi pa kayang magdesisyon ni Rosenda. Tsak naguguluhan pa ito sa kanilang inaalok. Hindi pa namin hihingin ngayon ang desisyon mo, Rosenda. Bibigyan ka pa namin ng panahon para makapag-isip. Pero sana ay ikonsidera mo, Rosenda. Tulungan mo kami magkaroon ng anak dahil yun ang kukumpleto sa aming buhay.
Nakikiusap kami sa iyo, Rosenda. At tatalawin naming malaking utang na loob yun sa iyo. Wala na sa kwarto ni Rosenda ang kanyang mga amo. Subalit natutulala pa rin siya. Hindi pa rin niya lubos maisip ang alok na yun sa kanya. Buong akala niya ay sa mga kwento lang sa pelikula yun nangyayari. Kaya lang ngayon ay mismong sa buhay niya tila nakatakdang maganap yun. Hanggang umabot na ng madaling araw ay hindi pa rin makatulog ang dalaga. Kung ano-ano na ang naglalaro sa isipan niya. Kapag pumayag siya ay matatapos na ang problema nila ng kanyang tatay. Pwede na rin silang magsimula ng bagong buhay. Hanggang dalawin na ng antok si Rosenda ay wala pa rin nabubuong desisyon sa isipan niya. Nang mga sumunod na araw ay tila walang anumang nangyari. Gaya pa rin ng dati ang pakikitungo ng mag-asawa sa kanya. Patuloy niyang ginagawa ang kanyang mga trabaho sa bahay. Hanggang isang gabi ay narinig niya na nag-uusap ang kanyang amo. Pinag-uusapan nito na tila wala silang maaasahan kay Rosenda. Sa palagay mo, Epipanyo, ay hindi siya papayag? Ewan ko. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin siyang sinasabi sa atin. Paano ngayon yan, Epipanyo? Gustong-gusto ko pa naman sana si Rosenda na maging ina ng ating magiging anak. Kung talagang hindi natin siya mapipilit, hahanap na lang tayo ng iba. Tsak namang may ibang papayag sa ibig nating mangyari. Dinig na dinig ni Rosenda ang pag-uusap na yon ng kanyang amo. Naisip niya, kung hindi siya papayag, malamang baka palitan na rin siya at humanap ng ibang kasambahay. Mabait sa kanya ang mag-asawa at tsak mahihirapan siyang makakita ng ganung amo. May takot na naramdaman si Rosenda dahil mawawalan siya ng trabaho. Kung papayag naman siya sa ibig mangyari ng mga ito, ay malaking halaga ang magiging kapalit. Kinabukasan, ipinaghanda na ni Rosenda ng almusal ang mag-asawa. Kasalukuyang kumakain ng mga ito nang lumapit siya. Bakit, Rosenda? May sasabihin ka ba? Ma'am, sir, Ano yun, Rosenda? Ano bang sasabihin mo? pumapayag na po ko sa ibig niyo pong mangyari. Biglang napatayo si Lucrecia at agad niyang niyakap si Rosenda. Salamat. Maraming salamat, Rosenda. Masayang-masaya ako sa sinabi mo. Kailangan ko rin po kasi ang pera para po sa nakasanla naming lupa. Huwag ka mag-alala, Rosenda. Hindi kami sisira sa usapan natin. Makukuha mo ang tamang halaga. Bagamat may pangamba pa rin sa kanyang dibdib si Rosenda sa kanyang naging desisyon, subalit dapat niyang panindigan yon at hindi siya dapat sumira sa nabuo nilang kasunduan. Dahil bahagi ng tinanggap niya, ay dapat munang may mangyari sa kanila ng kanyang among si Epipanyo. Kaya inayos ni Lucrecia ang tungkol sa bagay na yon. Hindi rin yun magiging madali para kay Lucrecia, pero handa niyang tanggapin na dapat may mamagitan kay Rosenda at sa asawa niya para sa hangarin nilang magkaroon sila ng sariling anak. Madaling araw ng sandaling yon, naramdaman ni Rosenda na may pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Sinadya niyang hindi ikandado ang pinto ng silid, gaya ng napag-usapan nila ng kanyang Ma'am Lucrecia. Abot-abot ang kaba sa dibdib ni Rosenda nang matiyak na ang kanyang among si Epipanyo ang pumasok ng kanyang kwarto. May kadiliman ang kanyang kwarto, subalit naramdaman niya ang pag-upo nito sa kanyang kama. Nanginginig ang katawan ni Rosenda. Naroon ang takot, lalo na't sa buong buhay niya ay hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend. Di lalo na ang pagkakaroon ng karanasan sa lalaki. Naramdaman niya ang paghawak ni Epipanyo sa kanyang kamay na gumapang sa kanyang katawan. Napapitlag si Rosenda na muntik na siyang mapasigaw, subalit nagawa niyang pigilan ang kanyang sarili. Ipinikit na lamang ng dalaga ang kanyang mga mata. Madilim ang kwarto, pero pinili niyang ipikit na lamang ang mga mata at pinakiramdaman ang gagawin sa kanya ng kanyang among lalaki.
Lahat ng magaganap sa kanya sa gabing yon ay first time sa kanya, kaya hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin at mararamdaman. May halong kaba at kakaibang kiliti sa katawan ni Rosenda ang bawat paghaplos ng kamay ng kanyang among si Epifanio. Samantala, sa loob ng silid ni Lucrecia ay panay ang tulo ng luha nito habang nakahiga sa kama. Alam niya ng mga sandaling yon ay nagaganap na ang dapat mangyari sa asawa niya at kay Rosenda. Nasasaktan siya na tila pinagtataksilan siya ni Epifanio. Subalit siya man ay pumayag sa dapat na mangyaring yon. Kaya pilit na lamang isiniksik ni Lucrecia sa isip niya na ang magiging kapalit ng lahat ng yon ay ang anak na matagal na nilang pinananabikan. Lumipas ang magdamag na yon. Nangyari na nga ang dapat mangyari. Hindi pa rin makapaniwala si Rosenda, pero ramdam niya na mas naging malapit at mabait sa kanya ang mag-asawa. Ang tanging hangad na lamang ngayon ni Rosenda ay agad na magkaroon ng positibong resulta ang nangyari sa kanila ng kanyang among lalaki upang hindi na maulit pa ang anumang namagitan sa kanila. Mahigit 1 buwan ang lumipas. Masama ang pakiramdam ni Rosenda nang gumising siya ng umagang yon. Mabigat ang kanyang katawan. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Biglang humilab ang kanyang tiyan at nagmamadaling nagtungo sa CR at paulit-ulit na dumuwal. Narinig yun ni Lucrecia na agad ay umaliwalas ang muka at may ngiti sa labi na dinaluhan si Rosenda. Nakasunod kay Lucrecia si Epifanio na tila naiintindihan ang nangyayari sa kanilang kasambahay. Okay ka lang ba, Rosenda? Ano bang pakiramdam mo? Masama po ang katawan ko, ma'am. Pasensya na po kayo kung hindi ko magagawa ang trabaho ko ngayon. Parang gusto ko po munang magpahinga. Okay lang, Rosenda. Magpahinga ka hanggang gusto mo. Pero siguro, kailangan ka muna namin dalhin sa doktor para ma-check up ka. Hindi na po, sir. Mawawala rin po ito. Pahinga lang po. Rosenda, sa palagay ko'y wala kang sakit. Pero normal lang ang ganyang pakiramdam. Saglit na natahimik si Rosenda. Agad na pumasok sa isipan niya ang ibig sabihin ni Lucrecia. Sa palagay niya'y tama ang kutob ng kanyang among babae. Posible nga na nagdadalang tao na siya. Kaya hindi na rin siya tumangging magpadala sa doktor. Alam niyang karapatan nila yon dahil bahagi yon ng kanilang naging kasunduan. Tama nga ang kutob ng mag-asawa na nagdadalang tao na si Rosenda. Walang paglagyan ng kasiyahan ng mga ito nang matiyak na positibo ang kanilang kasambahay. Kaya naman, masinsinan nilang kinausap si Rosenda na hindi na muna ito gagawa ng mabibigat na trabaho sa bahay upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang ipinagbubuntis. Kakausap na lang sila ng taong gagawa ng mga trabaho ni Rosenda. Kasama sa kanilang napag-usapan ay ang pagbibigay ng kalahati sa perang kanilang napagkasunduan. Kaya ibinigay yon ng mag-asawa kay Rosenda. Agad naman yung itinawag ni Rosenda sa kanyang tatay at ipinadala ang pera. Gagamitin yon para tubusin ang lupang nakasanla. May mga tanong ang kanyang tatay pero pinili niyang wag nang sagutin yon. Hindi rin naman niya maaaring sabihin ang totoo. Ang tanging dahilan niya ay naipon niya yon sa kanyang sweldo at pinautang siya ng kanyang amo na aawasin sa magiging sweldo niya. Bagay naman na pinaniwalaan ng ama ni Rosenda. Alagang-alaga si Rosenda ng mag-asawa habang ipinagbubuntis niya ang sanggol. Nagustuhan naman ng babae ang kakaibang atensyon na ibinibigay sa kanya. Espesyal ang pagturing sa kanya ng mag-asawa at abot-abot ang pasasalamat sa kanya. Lumipas pa ang mga buwan. Saktong 9 na buwan ay isinilang ni Rosenda ang sanggol. Isang sanggol na lalaki ang naging anak niya na ang ipinangalan ng mag-asawa ay Cholo. Kahit nakapanganak na si Rosenda, ay hindi pa rin nila agad na pinaalis ang babae.
Ang plano nila ay palilipasin muna nila ang 3 buwan, saka pwede nang umalis si Rosenda. Iiwan sa kanila ang bata at ibibigay naman nila ang natitirang halaga na kabayaran sa kanilang kasunduan. Sapagkat buo nga ang tiwala ng mag-asawa kay Rosenda, kaya alam nilang hindi ito sisira sa anumang naging kasunduan. Dahil abala rin sa kani-kanilang trabaho ang mag-asawa, kaya iniiwan nila sa bahay si Rosenda. Kaya lamang ng mga pagkakataong yon ay may bumabagabag sa isip at damdamin ng kasambahay. Ilang linggo na lang at kailangan ko nang umalis dito. Parang hindi ko kaya. Lalo na't iiwan ko ang aking anak. Ayoko mapalayo sa anak ko. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Isang ina si Rosenda at mula nang isilang niya ang sanggol ay nagkaroon na ng pagbabago sa kanya. Kung sa simula ay itinuring niyang trabaho lamang ang pagbubuntis, subalit nang isilang niya ang kanyang anak, kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Damdamin yon ng isang ina. Hindi ko yata kayang gawin yun. Hindi ko kakayanin na iwan kina Ma'am Lucrecia ang anak ko. Mahal na mahal ko siya. Kaya may nabuong desisyon si Rosenda. Aalis siya at isasama ang kanyang anak. Hindi niya kayang mahiwalay kay Cholo. Mahal na mahal niya ito. Ang sanggol na kasama niya ngayon ay katumbas ng kanyang buhay. Umuwi siya sa probinsya at natanggap naman ng ama niya ang pagkakaroon niya ng anak na hindi na nag-usisa pa. Subalit nasa isip ni Rosenda, nasasabihin din niya ang totoo sa ama sa tamang panahon. Natapos balikan ang alaalang yun ni Rosenda, hindi niya namalayan na umaagos na pala ang luha sa kanyang mga mata. Mahigit 10 taon ang lumipas nang takasan niya ang mga taong nagtiwala sa kanya. Pumayag siya sa isang kasunduan na sinira lamang niya. Lumayo sila ng kanyang ama. Ang lupa na nakasanla ay natubos nila, subalit ipinagbili rin nila sa mas mataas na halaga. Kailangan nilang umalis sa kanilang bayan upang hindi sila matunton ng kanyang amo na siguradong hahanapin siya. Sa ibang lugar ay nagsimula sila ng panibagong buhay. Nagising ang batang si Cholo. Agad niyang napansin ang inang si Rosenda na nagpupunas ng luha sa mga mata. Napakunot ang noo ng bata. Nagtataka na nagtanong sa nanay niya. Nay, umiiyak po ba kayo? Ha? Hindi anak. Hindi ako umiiyak. Ba't naman ako iiyak? Hayan po nagpupunas pa nga po kayo ng luha. Napuwing lang ang mga mata ko, anak. Kaya ako naluha. Ikaw talaga. Lahat na lamang napapansin mo. Si nanay talaga, ayaw niya pa pong aminin na umiiyak kayo eh. Ay nako, makulit ka rin talaga, anak, ano? Sabi ko nga, hindi ako umiiyak. Napuwing lang ako. Sige na nga po. Anak, pasensya ka na ha. Kasi nabubuli ka ng dahil sa akin. Talaga lang po mahilig mambuli po si Mitoy. Alaskador po talaga yon. Pero alam mo, anak, hindi totoo yung sinasabi niya. Naputok ka sa buho. Alam ko naman po yun, Nay. Pero sino nga po ba ang tatay ko at tagasan po siya? Anak, di ba nag-usap na tayo na wag mo nang alamin? Saka okay lang naman kahit nanay lang ang meron ka. Kasi mahal na mahal ka ng nanay. Pero Nay, gusto ko rin pong makilala kung sino po ang tatay ko eh. Anak, kahit sabihin ko pa sa'yo, tsak namang wala ring saysay. Dahil hindi na kayo magkikita pa. Saka may sarili na rin buhay yun. Hayaan na lang natin siya, anak. Maging masaya na lang tayo. Kasama ang Lolo Victor mo. Muli ay natahimik na lamang si Cholo. Wala na talagang plano pa ang kanyang nanay na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang tatay. Kaya naisipan ni Cholo na siguro wag na lamang niyang alamin dahil magiging paulit-ulit lamang yon, samantalang sarado na ang isip ng ina na sabihin pa yon sa kanya.
Sa kagaya ng sinabi ng nanay niya, may sarili na itong buhay at baka nga hindi na rin sila naaalala pa. Pag-aalaga ng mga kambing ang pinagkakakitaan ng tatay ni Rosenda na si Mang Victor. Sa pagpaparami ng kambing upang ibenta ang mga ito, doon ginamit ng tatay ni Rosenda ang perang ibinayad sa kanya ng mag-asawang Lucrecia at Epipanyo. Yun nga lang, ay hindi siya tumupad sa kanilang naging kasunduan dahil itinakas niya ang bata. Umalis sa dating lugar at humanap sa malayong probinsya upang hindi na sila matuntun pa at maipagpatuloy ang buhay kasama ang anak na si Cholo. Malapit si Cholo sa kanyang lolo Victor. Madalas nga ay ang bata ang kasakasama nito sa pag-aasikaso ng mga alagang kambing. Dinadala nila ang mga ito sa lugar na maraming sariwang damo at pagkatapos na manginain ay ibabalik ito sa malaking kulungan. O ano, apo? Natanong mo na ba ang inay mo tungkol dun sa ibig mo malaman? Alin po doon, Lolo Victor? Yung tungkol po ba sa tatay ko? Tama ka. Di ba nga sabi mo gusto mong malaman? Sabi po kasi ni nanay wag ko na raw pong ipilit. Tama ang nanay mo. Baka mamaya, kapag nagkita kayo, kunin ka niya sa amin. Po, naku Lolo, ayoko po nun. Kaya nga, tama ang sinabi ng nanay mo. Hindi mo na siya kailangan hanapin pa. Mawawalay ka lang sa amin pa nagkataon. O ano, gusto mo bang mangyari yon? Ayoko po, Lolo Victor. Ayoko po magkaiwalay tayo ni nanay. Masaya po akong kasama kayo. Saka, mahal na mahal niyo naman po ako, di po ba? Abay, oo naman. Hindi matutumbasan ang pagmamahal namin sa iyo ng nanay mo. Siyempre po, love na love ko rin po kayo ni nanay. Eh di paano? Okay na tayo. Hindi mo nagugustuhin pang makita ang tatay mo. Opo, Lolo. Lalo na po kung kukunin lang niya ako para ilayo po sa inyo. Huwag na lang po. Napangiti si Lolo Victor dahil nakakatiyak sila ni Rosenda na hindi mawawala sa kanila ang kanyang apo. Ang totoo ay alam na rin ni Mang Victor ang ginawa ng kanyang anak dahil ayaw din niyang itago ng matagal sa ama ang buong katotohanan. Kailangan niyang ipaalam ang totoo sa ama para matulungan siya sa mga dapat niyang gawin at hindi na ito mag-usisa pa. Natanggap naman ng kanyang ama ang tungkol sa bagay na yon dahil naiintindihan din ang kanyang dahilan. Dahil nga ang kulungan ng kambing ay malayo sa mismong bahay ni na Lolo Victor, kaya kailangan pa nilang maglakad ni Cholo papauwi. Gusto pa sana ni Cholo na magpaiwan sa may kulungan ng mga kambing para makipaglaro kay Ding, pero hindi na ito pinayagan ng kanyang lolo. Dumidilim na kasi ng mga sandaling yon, kaya kailangan na silang umuwi. Binabagtas ng maglolo ang daan papauwi nang may mapansing kakaiba si Lolo Victor sa kanilang dinaraanan. Nakaharang sa lugar na dati nilang daan ang isang kulay itim na bagay na parang tambak ng basura. Hala, Lolo. Ano po yan? Bakit biglang nagkaroon ng tambak ng basura dito sa daanan natin? Hindi ko rin alam, Cholo, kung sino naglagay niyan dyan. Parang kanina lang po nang dumaan po tayo ay wala po akong nakitang ganyan dyan Malamang, apo. Kanina lang yan iniharang dito. Lo, alisin na po kaya natin. Ang pangit po kasi tignan na may nakaharang dito sa daanan natin. Ay nako, huwag na, apo. Magpapakaabala pa tayo. Iwasan na lang natin. Saka iba rin ang kutob ko dyan. Nagpatuloy na lamang sa paglalakad ang maglolo. Gaya ng sinabi ni Lolo Victor, ay hinayaan na lamang nila ang itim na bagay na nakaharang kanina sa kanilang daraanan. Subalit habang naglalakad ang maglolo, ay nakaramdam sila na tila merong nakasunod sa kanila. Saglit na huminto ang maglolo. Tumingin sila sa kanilang likuran, pero wala silang nakitang anuman. Lo, bakit parang may sumusunod po sa atin? Tapos po, wala naman pag tinitignan. Hindi ko rin alam, apo. Parang may nilalang na gusto tayong paglaruan. Ano po?
May gustong maglaro sa atin? Pakiramdam ko lamang yun, Apo. Pero, pwede rin namang mali ako. Muling huminto sa paglalakad ang maglolo. Unang lumingon si Cholo dahil nakukulitan na siya sa kaluskos na tila merong sumusunod sa kanila. Nanlaki ang mga mata at napakunot ang noo ng bata sa kanyang nakita. Lolo Victor, bakit ganun? Kanina pa po tayo naglalakad at malayo na rin po yung narating natin. Pero tignan niyo po, parang di naman po tayo lumalayo dyan sa itim na bagay na nasa likuran natin eh. Di ba? Kanina pa po tayo naglalakad. Lolo, parang sumusunod po sa atin. Oo nga, Apo. Huwag ka na maingay. Naku po, hindi ito maganda. Bakit po, Lolo? Humanda ka, Cholo. Pag sabi ko ng takbo, tumakbo ka at huwag kang bibitiw sa kamay ko. Bakit po, Lolo Victor? Sumunod ka na lamang. O eto na, bibilang na ako. 1, 2, takbo! Nagmamadaling tumakbo ang maglolo. Pinasok nila ang lugar na masukal at doon sila magtatago. Nagtataka naman ang bata, kaya habang humihingal pa sanhi ng kanilang pagtakbo, ay nagtanong na ang bata sa kanyang lolo. Lolo, bakit po ba tayo tumatakbo? Ano po bang meron? Tignan mo! Tignan mo yung itim na parang basura na nakita natin kanina! Naku po, nawala. Bigla po naglaho, Lolo. Saan po napunta yun? May kutob akong makakampon sila ng kadiliman. Ano po? Kampo ng kadiliman? Katulad po ng mga aswang at iba pang nakakatakot na nilalang, ganun po ba? Tama ka, Cholo. Ganun na nga. May mga aswang na nakapasok dito sa Baryo Batisan. Naku po, nakakatakot naman. Nasa ganung pag-uusap ang maglolo nang biglang meron dumakma sa balikat ng bata. Isang uri yun ng aswang na maaaring gumala kahit hindi pa gabi. Namumuti ang katawan na may mahabang tenga, malaking mata, matutulis na kuko at pangil. May mahaba rin itong dila na katulad ng sa isang ahas. Ah! Lolo! Tulungan niyo po ako, Lolo! Tulungan niyo po ako! Ganun lang din ang sindak ni Lolo Victor sa nangyari. Nataranta ito kung anong dapat gawin. Hawak ng aswang ang apo niyang si Cholo habang nagpupumilit namang makaalpas ang bata. Mga walang hiya kayo! Bitiwan niyo ang apo ko! Pakawalan mo siya! Umaatungal lamang ang aswang na may hawak kay Cholo. Wala itong planong pakawalan ang bata. Patuloy naman sa kanyang pagpupumiglas ang bata. Hinagilap ng matandang lalaki ang madalas niyang dalang gulok na nakasabit sa kanyang bewang. Hinugot niya ang puluhan ng itak. Bitiwan mo ang apo ko! At ako ang harapin mo, aswang ka! Napaurong ang aswang. Alam niyang hindi nagbibiro ang matanda. Galit si Lolo Victor at handang tagpasin ang ulo ng aswang. Subalit planong bitbitin ng aswang ang bata. Unti-unti ay umuurong ito sa kabiglang binuhat si Cholo upang itakas. Ramdam ng bata na itatakas nga siya ng aswang. Lolo! Tulungan mo ako! Dadalhin ako ng aswang! Tumakbo ng papalayo ang aswang at nakasunod naman sa kanya si Lolo Victor habang nakaamba ang hawak na gulok. Nakaramdam ng takot si Cholo dahil ibig siyang tangayin ng aswang. Subalit buo ang loob ng bata. Buong lakas niyang kinagat ang braso ng aswang na nakahawak sa kanya. Idiniin niya ng husto ang pagkakakagat na halos bumaon na ang kanyang mga ngipin. Naramdaman naman ng halimaw ang sakit ng pagkakakagat ni Cholo sa kanyang braso, kaya nabitiwan niya ang bata. Sa pagkakabitiw ng aswang, ay bumagsak si Cholo sa lupa. Nagmamadali naman itong bumangon upang tumakbo papalayo sa aswang. Nakita ni Lolo Victor ang pangyayaring yon na nabitiwan ang kanyang apo at tumakbong papalayo sa aswang pasalubong sa kanya. Hinabol ni Lolo Victor ang halimaw, subalit huminto ang aswang at hinarap nito ang matanda. Gamit ang matutulis na kuko at mga pangil ay hinarap ng aswang si Lolo Victor. Sunod-sunod naman ang wasiwas at unday ng matanda sa hawak niyang itak
sa halimaw na nasa kanyang harapan. Hayop kang aswang ka! Pati ang apo ko ay gusto mong tangayin! Sunod-sunod ang pagharibas ni Lolo Victor sa kampon ng dilim, subalit nakakaiwas ito. Ngunit hindi siya tumigil hanggang sa madaplisan ang aswang. Tumama ang dulo ng itak sa katawan ng aswang at lumikha yun ng pahabang sugat. Sige! Porme! Lumapit ka pa! At hindi lang yan ang matitikman mo, kundi matatagpas ang ulo mo! Umatungal ang aswang, tila hindi ito magpapatalo. Nais niyang gumanti sa matandang lalaki. Subalit bago pa nakasugod ang aswang ay napaurong ito. O ano? Nababahag na ba ang buntot mo? Naduduwag ka na ba, halimaw? Sige! Lumapit ka! Harapin mo ako! Sumugod ka! Pumapalaw na tinakpan ng aswang ang kanyang mga mata. Saka napansin ni Lolo Victor na lumabas pala mula sa pagkakatago sa loob ng kanyang suot na t-shirt ang kwintas na suot niya. Dahil yon sa pakikipaglaban niya kanina. Ang palawit ng kwintas na suot ni Lolo Victor ay naglabas ng enerhiya at liwanag na hindi kayang tagalan ng aswang. Kaya tumakbo papalayo ang halimaw na tila gumigewang-gewang pa ito. Waray nananakit ang mga mata, kaya hindi nito makita ng maayos ang direksyon na pupuntahan, hanggang sa tuluyan na itong nawala sa kakahuyan. Agad namang lumapit si Cholo sa kanyang Lolo Victor nang makalayo na ang halimaw na tumangay sa kanya kanina. Lolo, wala na po yung halimaw. Kumusta ka, apo? Nasaktan ka ba? Ayos ka lang ba? Opo, Lolo. Ayos lang po ako. Ang walang iyang aswang na yon, gusto ka pagtangayin. Oo nga po, Lolo eh. Napagtripan po ako na walang yang aswang na yon. Pero hindi ako papayag na mangyari yon, apo. Salamat po, Lolo Victor. Pero Lolo Victor, ang galing-galing niyo po. Hindi po kayo natakot sa aswang. Hindi niyo po hinayaang dalin ako. Oo naman, apo. Kahit buhay ko ay itataya ko para walang masamang mangyari sa'yo. Lolo Victor, maraming salamat po. Talagang hindi naligtas sa mga aswang itong ating baryo. Napasok na rin ng mga kampon ng kadiliman ang lugar na ito. Buti na lang may Lolo Victor ako na matapang at magaling makipaglaban sa mga kampo ng kadiliman. Salamat rin dito sa suot kong kwintas, apo. Siya talaga ang nagbigay sa akin ng proteksyon. Pareho tayong iniligtas ng kwintas. Oo nga po, Lolo. Nakita ko nga po kanina na natakot po sa suot niyong kwintas ang aswang na yon. Lolo, ano po bang meron sa suot niyo pong kwintas? Bakit po natakot po ang aswang dyan? Alam mo, apo, hindi pangkaraniwan ang kwintas na suot ko, kundi isang kwintas na may nakapalawit na isang mutya. Ano, Lolo? Mutya po? Oo, apo. Mutya na natagpuan ko sa isa sa mga alaga kong kambing. Wow! Ang galing naman nun, Lolo! May mutya po pala ang kambing? Oo, apo. Ang bawat bagay na nariyan sa paligid natin ay may kanya-kanyang kakayahan at pambihirang katangian na maaaring ibigay o ipagkatiwala sa isang nilalang. Kung ganun po pala, Lolo Victor, maswerte po kayo dahil ikaw po nakakuha sa mutya ng kambing. Oo, apo. Nakuha ko ito sa isa sa unang kambing na alaga ko na may pangalang Sinag. Habang kumakain siya sa damuhan, nakita ko na meron siyang iniluwa. Kasunod noon ay ang pag-iingay niya ng malakas. Nang tignan ko, ang bagay na iniluwa niya ay isa yung kakaibang bato. Kumikislap, kaya itinabi ko at ginawa kong kwintas. Pero paano niyo po nalaman na may kakaibang lakas po na ibinibigay po ang bato na iniluwa po ng alaga niyo pong kambing? May kakaibang enerhiya na bumabalot sa katawan ko kapag sinusuot ko ang kwintas at kakaiba rin ang tapang na aking nararamdaman. At kanina lang, nakita ko ang iba pang kayang gawin ng mutya. Nagbigay ito ng liwanag na kinatakutan ng aswang. Kaya pala ang tapang-tapang niyo po, Lolo Victor, dahil pinapatapang po kayo ng mutya. Kaya nga,
Hindi ko na ito inaalis sa katawan ko, Apo. Ito na nagsisilbing gabay at proteksyon ko. Isa pa, nagbigay din ng swerte sa akin ang mutya na ito. Mabilis dumami ang alaga nating kambing. Kukunti lang ang nagkakasakit, kaya marami akong naipagbibili. Kung ganun, Lo, ang galing po talaga ng mutya nyo. Kaya nga, hindi lang sa mga kampo ng dilim mahusay ang mutya ng kambing, kundi maging sa aking pagninegosyo rin. Kaya Apo, wag na wag mong sasabihin kahit kanino ang sikreto ng mutya, kasi kapag nalaman ng iba ito, ay magkaka-interes silang kunin ito sa akin. Opo, Lolo. Hindi ko po sasabihin kahit kanino. Halika, umuwi na tayo at dumidilim na. Baka nag-aalala na sa atin ang iyong inay. Magkahawak kamay pa ang maglolo habang naglalakad pa pauwi. Pagdating nila sa bahay ay umiiyak si Rosenda nang datnan ito ng maglolo. Oh, Rosenda anak, ano nangyari sa'yo? Umiiyak ka at parang takot na takot. Nay, bakit po? May masakit po ba sa inyo? Wala. Wala, anak. Huwag mo na lamang akong pansinin. Pero Nay, hindi po pwedeng wag ko na lang po kayong pansinin. Sabi ko nga sa'yo, okay lang ako. Sige na, pumunta ka na sa Lolo Victor mo. Iniwan na ni Cholo ang kanyang nanay, ngunit hindi pa rin mapalagay ang bata. Nag-aalala siya para sa kanyang nanay. At dahil maging si Lolo Victor ay ikinabahala rin ang dinatnang kalagayan ng anak, kaya ng gabing yon, nang tulog na si Cholo, ay kinausap ng matanda ang anak na si Rosenda. Siguro naman anak, hindi mo itatago sa akin ang dahilan kung bakit umiiyak ka nang dumating kami ni Cholo. Ano ba talaga nangyari sa iyo, anak? Tay, bago po kasi kayo dumating ni Cholo, ay kagigising ko lang noon. Nagkaroon po ako ng isang masamang panaginip. Bihira kang bata ka. Panaginip lang palang iniiyak-iyak mo. Ano ba na panaginipan mo? Ang anak ko pong si Cholo. Kinuha po siya sa akin. Oh, ayan. Kasama ko naman si Cholo nang dumating kami kanina. Oo nga po. Magkasama kayo. Pero sa panaginip ko po kinuha siya. Sino naman kumuha sa kanya? Ang tunay niya pong ama. Nagpakita po siya sa akin. At galit na galit po si Epipanyo. Pilit niyang binawi si Cholo. Sa pilitan niyang kinuha ang anak ko. Dahil sinasabi niyang anak niya si Cholo. Mabagin langit. Di kaya may kinalaman sa panaginip mo yung nangyari? Ang alin po, Itay? Yung nangyari kanina sa bukid. May nangyaring hindi ako makapaniwala. Ano nga po yun, Itay? May aswang, Rosenda. May nagpakita sa aming aswang at pilit niyang kinukuha ang apo ko. Pero hindi niya nagawa dahil hinarap ko siya. Hindi ako pumayag na makuha ng aswang na yon si Cholo. Diyos ko, mukhang may kaugnayan na nangyari sa inyo, Itay. At ang ibig sabihin ng panaginip ko. Pero, bakit isang aswang ang ibig kumuha kay Cholo? Ibig ba sabihin nun aswang ang mag-asawang yon na dati mong amo na nakipagkasundo sa'yo? Hindi ko po alam, Itay. Pero nung nakatira po ako sa kanila, wala akong nakitang kakaiba sa kanila. Normal lang silang tao na katulad natin. Kaya lamang, kampo ng dilim ang nilalang na sumalakay sa amin at pilit kinukuha si Cholo. Hindi na maalis sa isipan ni Rosenda ang mga nasabi sa kanya ng ama. Sino nga kaya ang aswang na umatake sa mga ito? Nag-iwan yon ng takot at pangamba sa damdamin ng nanay ni Cholo, sapagkat isang masamang pangitain yon na posibleng may kasunod pa. Ang lalo pang ikinakabahala ni Rosenda ay tila puntirya ng aswang ang kanyang nag-iisang anak. Dahil sa mga pangyayaring yon, ay naghigpit na si Rosenda. Hindi siya pumapayag na basta lalabas at pupunta sa kung saan si Cholo. Hep, hep! Cholo! Saan ka pupunta? Kuwan po. Magkikita lang po kami ni Ding sa may batis. Manguhuli po kami ng hipon para po may ulam tayo. Hindi ka pwedeng umalis. Lalo na kung hindi mo kasama ang Lolo Victor mo.
Inay naman, kaibigan ko naman po si Ding eh. Saka wala naman po kami masamang gagawin eh. Alam ko yun, anak. Hindi ka pasaway na bata. Kaya lamang delikado. Si nanay naman talaga oh. Baka nakakalimutan mo yung nangyari sa inyo ng lolo mo. May gustong kumuha sa'yo at isa yung aswang. Nay, wala na po yun. Hindi na po babalik ang aswang na yun, natakot na po yun eh. Hindi pa rin tayo nakakatiyak, anak. Paano kung magbalik sila tapos tangayin ka? Anak, baka kung anong gawin sa'yo. Hindi kaya ng nanay na may masamang mangyari sa'yo. Tatahimik na lamang si Cholo kapag ganong nakikita niyang naiiyak na ang kanyang ina, sapagkat nababagabag na rin ang kalooban niya. Ayaw kasi niyang makita na umiiyak ang nanay niya dahil nasasaktan din siya. Subalit dahil sa pagbabawal na ginagawa ni Rosenda sa kanyang anak, ay nakita niya ang kalungkutan ni Cholo. Maging si Lolo Victor ay naaawa na sa apo na tila nagiging bilanggo sa loob ng kanilang bahay dahil hindi na ito makapaglaro kasama ang kaibigang si Ding. Rosenda, hindi kaya masyado mo nang hinihigpitan ang apo ko? Itay, ginagawa ko po ito para sa kaligtasan ng anak ko. Naiintindihan naman kita. Kaya lamang, hindi rin makakabuti sa bata na halos hindi na siya makalabas ng bahay. Pwede naman po siyang lumabas, tay. Pero kailangan kasama kayo o kaya ako. Pero iba pa rin siyempre yung malaya siya. Nakakapunta sa kung saan, kasama ang kaibigan niya. Itay, kahit magalit pa si Cholo sa akin dahil sa paghihigpit ko, hindi magbabago ang desisyon ko. Anak, kawawa naman ang apo ko. Pero kung mapapahamak naman siya, itay, di bali na lang makita ko siyang malungkot dito sa bahay. Basta magiging ligtas siya at walang masamang mangyayari sa kanya. Nagkakaroon ng pagtatalo ang mag-ama dahil sa pagbabawal ni Rosenda na lumabas ng bahay ang anak na walang kasama. Pero para naman yun sa kaligtasan ng kanyang anak. Subalit likas sa kabataang gaya ni Cholo ang may kakulitan. Kahit alam niya ang dahilan ng pagbabawal ng kanyang ina na lumabas siya ng bahay, ay tila may nagtutulak sa bata para suwayin yon. Ang gusto niya ay makipaglaro kasama ang kaibigan. Hindi na nila nagagawa ang dati masaya nilang paglalaro. Kaya habang nakatingin sa labas ng bahay si Cholo at tila kinakati ang mga paa na lumabas, kaya may naisip ito. Nakita niya kanina na hinubad ng kanyang Lolo Victor ang kwintas na may mutya ng kambing. Kapag maliligo kasi ang matandang lalaki, ay tinatanggal yun sa leeg at isinasabit sa dingding. Ayaw niyang mabasa ito, pero nakalimutan niyong isuot uli ng kanyang lolo, kundi naiwang nakasabit sa isang pako sa dingding ng kanilang bahay. Nang mga sandaling yon, ay umalis ng bahay ang ina ni Cholo. May mahalagang bagay itong dapat na gawin, kaya ang pangangalaga at pagbabantay sa bata ay ibinilin ni Rosenda sa kanyang tatay. Yun nga lang ay nakatulog ang matanda, kaya malaya si Cholo na makakalabas ng bahay. Upang matiyak ni Cholo na walang masamang pwedeng mangyari sa kanya kahit lumabas siya ng bahay, kinuha niya ang kwintas ng kanyang Lolo Victor na naiwan na nakasabit. Gagamitin ko muna ang kwintas ni Lolo Victor. Ibabalik ko na lang mamaya. Gusto ko lang naman maglaro kami ni Ding eh. Isinuot ni Cholo ang kwintas na may mutya ng kambing at ipinasok yon sa loob ng kanyang suot na t-shirt para hindi ito makita ng kahit na sino. Saka sumilip sa kwarto kung saan natutulog ang kanyang Lolo Victor. Ayos! Tulog na tulog si Lolo. Naghihilig pa. Tumutulo pa ang laway sa sarap ng tulog oh. Sige lang Lolo Victor, tulog ka lang dyan ha. Ituloy mo lang ang maimbing yung pagtulog. Humakbang na patungo sa pintuan ng bahay si Cholo nang may marinig na nagsalita. Saan ka pupuntang bata ka, ha? Paktay! Huli! Pero di kulong! Pero wala nang kasunod ang salitang yon, kundi ang malakas na hilik.
Kaya napasilip uli sa kwarto si Cholo. Anak ng puting kambing naman, oo. Tulog na tulog naman pala si Lolo at nagiilik pa eh. Tumutulo pa rin ang laway. Pero, bakit siya nagsalita? Malamang nananaginip siya. Kaya nagsalita kanina si Lolo. Ay, ewan si Lolo talaga oh. Kahit sa panaginip, binabantayan pa rin ako. Nang matiyak ni Cholo na nananaginip lamang pala ang kanyang lolo, ay tuloy-tuloy na itong lumabas ng bahay. Tuwang-tuwa naman ang kaibigang si Ding nang makita si Cholo. Nagawa pa siyang yakapin ng kaibigan. Tol! Tol, na-miss kita! Akala ko hindi na tayo magkikita ulit eh. Hindi na tayo makakapaglaro. Pakis niya ako! Uy, ano ka ba? Tigilan mo nga ako. Bitiwan mo ako. May payakap-yakap ka pang nalalaman. Gusto mo pa akong halikan? Bading ka yata eh. Sabi ko nga sa'yo, na-miss kita. Oo na. Ayos na yun, na-miss mo ako. Ba't may kasama pang yakap tsaka halik? Bading ka yata talaga eh. Hoy, hindi ah. Niyakap lang, Becky na kagad. Na-miss nga lang kita, di ba? Mga bading pala kayo eh. Nagyayakapan pa. Uy, mga Becky. Sanarapan nyo ngayon ha? Hayang ka na naman, Mitoy eh. Basta ka nalang susulpot at mga asar ka na naman. Oo nga. Hindi ka pa rin nagbabago, Mitoy. Asar ka pa rin. Ang hilig mong mambuli. Ano ka mo? Mangbuli nga ni. Buli ka. Bakit ba? Ano ba sa inyo? Gusto ko mambuli. Yun ang mission ko. Ang mambuli at asarin kayo. O ano na? Sasali ba kayo sa Miss Gay? May contest sa barangay sa darating na piyesta. Pwede kayo dun. Di ikaw ang sumali. Ikaw ang nakaisip eh. Mas mukha ka pang ang Becky sa amin eh. Becking mataba. Ding, siyak naman na kasali sa piyesta yung si Mitoy eh. Uy, hindi no. Hindi naman ako Becky para sumali sa Miss Gay na yan eh. Oo nga naman. Di ka nga pala pwede dun. Kasi mas bagay ka sumali sa parada. Parada ng mga sagala? Bakit? Konsorte ba si Mitoy? Ito namang si Dingo, ang slow mo. Yang tipo ni Mitoy, mas bagay yan sa parada. Parada ng mga lechon. Kasi nga, mukha siyang lechoning baboy. Ayos ka, Chong ah. Nadali mo yun. O ano, Mitoy? Kailan ka magpapalit yun para mapasama ka na sa parada? Mga buwisit kayo. May araw din kayo. Dahil sa pagkapikon ni Mitoy, ay hindi niya na nakaya ang pangaasar nila Cholo at Ding. Nag-walkout ito at umalis. Di nakatikim siya na matinding pangaasar sa atin. Akala yata niya, siya lang ang marunong mang-inis at mambuli, no? Nagkakatawanan ang dalawang bata dahil nagawa nilang inisin si Mitoy at iniwan sila. Saglit pa ay narinig nila ang malakas na sigaw ni Mitoy sa hindi kalayuan. Hala, si Mitoy yun ah. Ano nangyari doon? Bakit sumigaw? Malamang may lumikyo na sa kanya. Pero tol, parang kakaiba ang sigaw ni Mitoy. Kinakabahan din ako. Tignan kaya natin. Wag na, baka nag-iinarte lang yun eh. Sige na tol, puntahan natin. Kawawa naman kahit papano. Nauna nang tumakbo si Cholo. Kahit kinaiinisan nila si Mitoy, ay hindi maalis sa kanya ang di mag-alala dahil sa narinig nilang sigaw nito. Ganun na lamang ang gulat at panghihilakbot ng magkaibigan nang makita nila si Mitoy. Bihag ng isang nakakadiri at nakakatakot na nilalang. Yakap si Mitoy ng isang aswang. Hindi maaaring magkamali si Cholo. Ito rin ang aswang na gustong kumuha sa kanya na nakaengkwentro nila ng kanyang lolo Victor. Tol, anong nilalang yan? Aswang ba yan? Nakakatakot. Oo Ding, aswang nga yan. Ganyan yung nakita namin ni Lolo Victor. Anong gagawin natin, Cholo? Tiyak papatayin niya tayo. Si Mitoy, bakong anong gawin sa kanya ng aswang? Kailangan harapin natin ang aswang, Ding. Pero paano? Si Mitoy patay na yata oh. Hindi na gumagalaw eh. Habang yakap ng aswang. Hindi Ding, baka nawalan lang ng malay si Mitoy dahil sa matinding takot. Alam mo namang mayabang lang yan si Mitoy. Kahit malaki ang katawan dahil sa katabaan, duwag naman yan at matatakotin. Kung sa bagay, tama ka. Mukhang nawalan nga lang ng malay.
Teka, paano natin haharapin ang aswang na yan? Anong gagamitin natin? Mga bato, mga matitigas na kahoy, yun ang kailangan natin, Ding. Sigurado ka, Cholo? Yun lang ang sandata natin? Makakaya nating harapin ang aswang na yan? Oo, Ding, magtiwala ka lang sa akin. Inilabas ni Cholo mula sa loob ng kanyang t-shirt ang palawit na kwintas. Nakita yon ni Ding. Uy, ano yan? Anong gagawin mo dyan, Cholo? Nakuha mo pa talagang ipagyabang sa akin yung suot mong kwintas na yan, ha? Ano ba sinasabi mo, Ding? Hindi ko ito pinagyayabang, kundi dahil nagmumula sa kwintas na to, yung power ko para harapin ang aswang na nandyan sa harap natin. Nakatitig na sa atin ang aswang, Cholo. Ang sama ng tingin sa'yo, oh. Ikaw yata ang unang gustong atakihin, eh. Trip kang gawing pagkain. Hindi, Ding. Baka nakilala niya ako. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Yan din yung aswang na nakaharap namin ni Lolo Victor nung nakaraang araw. At nagbalik siya. Nakatitig kay Cholo ang aswang. Namukaan siya nito. Binitiwan ang bihag na si Mitoy na walang malay at kumalabog na bumagsak sa lupa. Agoy, ibinagsak si Mitoy. Hindi niya tayo pa masyadong masebo, Cholo. Tayo yata ang gusto niya. Lalo na ikaw. Ang sama ng tingin sa'yo, eh. Iabot mo sa akin yung kahoy, Ding, bilis. At ihanda mo ang mga bato na mapupulot mo. Teka. Kaya ba talaga natin? Sabi ko sa'yo, magtiwala ka lang. Kaya natin, sa tulong ng aking suot na kwintas. Bigla nang umatake sa dalawang bata, ang aswang, at unang pinuntirya nito si Cholo. Subalit agad na naihataw ni Cholo ang hawak na kahoy sa katawan ng halimaw. Katulad yon ng isang bakal na tumama sa katawan ng aswang. Umaguntok ito sa matinding sakit. Wari may nadurog ding buto sa katawan ng tamaan ng kahoy na ipinangharibas ni Cholo. Matindi ang tama mo sa aswang, Cholo. Hindi makatayo. Wow talaga. Ang lakas mo, tol. Dahil yun sa tulong ng suot kong kwintas, Ding. Ayan na naman, tol. Bumangon ulit. Batuin mo, Ding, dali. Mahina akong bumato, tol, eh. Saka baka hindi ko tamaan. Sige lang, ako nang bahala. Basta batuin mo siya, bilis. Sumunod na lamang si Ding sa sinabi ng kaibigan. Ilang sunod-sunod na bato ang ipinukol ni Ding sa papalapit na halimaw. May kung anong liwanag ang nagmula sa palawit ng kwintas ni Cholo. At ang liwanag ay bumalot sa batong ipinukol ni Ding. Tila asintado naman si Ding at lahat ng batong ipinukol niya ay tumama sa ulo ng papalapit na aswang. Umatungal ang aswang, matindi ang tama at sakit na hatid ng bato. Oo nga, Cholo. Tinamaan ko at nainig ang aswang sa lakas ng pagkakabato ko sa kanya. Tinulungan niya ako ng kwintas mo dahil sa liwanag na bumalot sa bato. Sabi ko naman sa iyo hindi tayo pahabayaan ng kwintas na suot ko. Dahil sa matinding tama na napala ng aswang, ay lumayo na to uli. Sadyang nahihirapan siyang harapin si Cholo. Samantala, nakauwi na mula sa kabilang baryo si Rosenda at nang makarating ng bahay, ay una nitong hinanap ay ang kanyang anak. Subalit wala ito roon. Pinuntahan ng ama at nakita na natutulog sa loob ng kwarto. Ginising yun ni Rosenda. Napabungkawas at nagulat pa si Lolo Victor nang gisingin siya ng kanyang anak. Itay naman! Bakit kayo natulog? Inaantok ako, anak eh. Oh, dumating ka na pala. Opo, dumating na nga ako. Pero yung anak ko na pinapabantayan ko sa inyo wala rito sa bahay. Ano ka mo? Wala si Cholo. Opo. Hinintay kayo makatulog at sinalsihan kayo. Abay, Jasking bata yun ah. Tinakasan pala ako. Naku naman, Tay. Saan kaya nagpunta ang batang yun? Sandali lang, relax ka lang at hahanapin ko. Baka nariyan lamang yon sa tabi-tabi. Nagmamadaling nagsuot ng kanyang pantalon si Lolo Victor upang hanapin ang apo. Subalit nang palabas na siya ng pinto ng bahay, ay nasalubong na niya si Cholo. Lolo Victor, saan po kayo pupunta? Ikaw na bata ka. Saan ka galing ha? Umalis ka nang hindi nagpapaalam. Relax lang po, Lolo. Ayos lang po ko. Buong-buo pa po ko, oh. Matigas talaga ang ulo mo, Cholo. Hindi ka marunong makinig.
Paano nalaman kung may masamang nangyari sa'yo, ha? Kung bumalik yung aswang na sinasabi mo na gustong kumuha sa'yo. Yun na nga po, Nay eh. Lolo, nagbalik po yung aswang. Nakainkwentro po namin kanina ni Ding. Ano ka mo? Diyos ko! Sabi ko na nga ba? Ano nangyari? Buti hindi ka kinuha. Lo, sisiw lang. Chicken lang sa amin ni Ding. Napatakbo namin. Hindi niya kami kaya. Napatakbo niyo ang aswang. Natakot sa inyo. Mismo, Lolo Victor. Natakot. Tumakbo talaga. Ano? Paano natakot sa inyo? Naku, ikaw talagang bata ka. Lalo ko dininervyos sa'yo eh. Lolo, Nay, dahil po dito sa kwintas na to. Lo, pasensya na po ah. Hiniram ko po muna. Nakita ko po kasi na nakasabit po sa dingding. Kaya kaninang lumabas po ko at nakipagkita kay Ding, isinuot ko po ito. Kasi po sabi nga po ninyo, ito po ang poprotekta sa akin. Dahil nga, nasubukan nyo na pong gamitin ng may aswang po tayong nakaharap. Kanina po, tinulungan po uli ako ng mutya ng kambing. Talagang marunong ka na, Apo. O Rosenda, wala ka nang dapat na ikatakot dahil marunong nang makipaglaban ang anak mo. Hindi na siya basta makukuha ng kung anong nilalang dahil tutulungan siya ng mutya ng kambing. Pero tay, nag-aalala pa rin po ako para sa kanya. Bata pa rin po si Cholo. Anak, huwag ka na masyado mag-alala. Tutal liligtas naman ang bata. O sige, ipapaubaya ko na sa apo ko ang pag-iingat sa mutya dahil mas kailangan niya yan. Saka para hindi ka na rin laging nababahala kapag lumalabas siya ng bahay. Ibig po bang sabihin, Lolo? Hindi na ako makukulong dito sa bahay? Makakaalis na po ulit ako at makakapaglaro na po kasama po uli si Ding? Oo naman na po, dahil sabi ko nga, hindi ka pababayaan ng mutya na nandyan sa kwintas. Napailing na lamang si Rosenda dahil nagkampihan ang maglolo. Pero alam niyang makakaligtas si Cholo sa panganib na pwedeng dumating dahil sa mutya. Pero paano kung mawala pa rin ito at iwan sila, lalo na at may ibang kutob si Rosenda sa aswang na madalas na nagpapakita kay Cholo. Posibleng si Epipanyo ngayon ang tunay na ama ng bata at alam na nito ang lugar nila. Kaya nga lang, palaisipan pa rin kay Rosenda kung may lahing aswang nga ba ang mag-asawang naging amo niya. Kung totoo ang hinala niya, ibig bang sabihin ay posibleng aswang din ang kanyang anak. Samantala, sa isang baryo malapit sa tirahan ni Rosenda ay dun na naninirahan ang mag-asawang Lucrecia at Epipanyo. Kung ganon, ay sigurado ka na, Epipanyo. Oo, Lucrecia, nandito nga anak natin. Sa lugar na ito, dinala siya ni Rosenda, kasama ang kanyang ama. Makikita ko na ang ating anak. Gusto kong makasama na natin siya. Matagal na tayo nangungulila sa kanya. Hindi man lang natin nakitang lumaki si Cholo. Ipinagkait ni Rosenda na makasama natin ang ating anak. Tama ka, Epipanyo. Nilinlang niya tayo. Hindi siya tumupad sa ating kasunduan, gayong naging mabait naman tayo sa kanya. Marahil, sanhi yun ang sobra niyang pagmamahal sa bata. Hindi niya kayang mawala ito ng isilang niya. Kahit na, tayo pa rin na may karapatan sa kanya. Dahil pumayag siya sa naging kasunduan natin. Kaya nga dapat nating mabawi ang anak natin sa babaeng yon. Teka, akala ko ba gumagawa ka na ng paraan? Oo, Lucrecia. Pero hindi yun ganun kadali. Isa pa, nasa 10 taong gulang na si Cholo. May isip na siya. Kahit na, Epipanyo, kailangan mabawi natin siya sa babaeng yon. Dahil para sa atin si Cholo. Para sa atin lang siya. Alam ko yun, Lucrecia. Gawin mo na lang ang lahat ng paraan para makuha natin ang ating anak. Mula nang umalis si Rosenda sa poder nila, nadala ang sanggol na dapat sanay maiiwan sa kanila, ay hindi na tumigil sina Lucrecia at Epipanyo na hanapin ang dating kasambahay. Subalit nahirapan sila. Hanggang sa itinuon na lang muna sa ibang bagay ang kanilang panahon upang magpatuloy ang kanilang buhay, ang pag-aasikaso ng kanilang negosyo. Subalit hindi nawala sa isipan nila ang batang si Cholo. Anak siya ni Epipanyo, bagamat si Rosenda ang nagbuntis.
kaya may karapatan pa rin siya kay Cholo bilang ama nito. Sa kanilang paghahanap ay kung saan-saan silang probinsya napadpad. Pinagsikapan nilang puntahan ang iba't ibang lugar upang matagpuan si Rosenda at ang anak. Hanggang sa may nakapagsabi sa kanila kung saan nga ito makikita pagkalipas ng halos 10 taon na paghahanap. Ngayon ay handa na silang bawiin ang bata. Kukunin na ng mag-asawa ang para sa kanila. Maagang gumising si Lolo Victor. Kailangan niyang bisitahin ang kanyang mga alagang kambing. Papakainin at paiinumin niya ang mga ito. Isa pa, may mga order sa kanya, kaya pipili siya ng mga maiinam na kambing na ipagbibili. Cholo! Halika! Samahan mo ako, Apo. Wala ka naman pasok ngayon sa school. Itay, hayan na naman kayo eh. Kayo na lang po pumunta sa kulungan ng mga kambing. Pambihira ka naman, Rosenda. Ano bang ikinakabahala mo? Tay, alam niyo naman po kung anong nangyayari. Huwag na po nating hayaan na tuluyang mapahamak ang anak ko. Rosenda, hindi ka ba nagtitiwala sa proteksyong ibibigay ng mutya? Maraming ulit nang napatunayan ang ginawa niyang pagliligtas kay Cholo. Oo nga naman po, Nay. Yakang-yaka po akong iligtas ng mutya ng kambing. Me! Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, Cholo, ha? Hindi laging biro ang lahat. Tumigil ka dyan. Anak, huwag mo nang pagalitan ng apo ko. Si nanay kasi, masyadong mainit kagad ang ulo. Hayaan mo, anak. Ako ang bahala sa apo ko. Hindi ko siya pababayaan. Sige na, halika na, apo. At marami pa tayong gagawin. Umalis na ang maglolo. Kahit kasama pa ni Cholo si Lolo Victor, ay hindi pa rin maalis sa dibdib ni Rosenda ang matakot at mag-alala. Dahil sa paglipas ng mga araw, ay lalong lumalakas ang kanyang pangamba. Iniisip ang kaligtasan ng anak at ang takot na mawala ito sa kanya. Mahigit 3 oras na ang nakakalipas mula nang maiwang mag-isa si Rosenda sa bahay, kaya abala na siyang gawin ang mga trabaho doon. Nakarinig siya ng pagtawag mula sa labas ng bahay. Alam niyang hindi yun taga roon sa kanilang baryo dahil hindi binabanggit ang kanyang pangalan. Binitiwan saglit ni Rosenda ang hawak na basahan na gamit sa pagpupunas ng mga gamit sa loob ng bahay. Tinungo ang pintuan at binuksan yun. Wari nakakita ng multo si Rosenda nang makita kung sino ang bisita. Isasara na sana niya ang pinto, subalit agad siyang pinigilan ng lalaking kanyang kaharap. Sa wakas, nagkita na rin tayo, Rosenda. Anong kailangan nyo? Sir Epifanio! Talagang ganyan pa ang tanong mo. Alam mo na ang sagot. Nasaan siya? Wala siya rito. Nasaan ang anak ko, Rosenda? Nagtiwala kami sa iyo. Naging mabait kami at ibinigay ang halagang nagpagkasunduan. Pero anong ginawa mo? Anong iginanti mo sa amin ni Lucrecia? Niloko mo kami. Nilinlang mo kami. Sir, sorry po, patawarin niyo ako. Huwag kayong mag-alala. Ibabalik ko ang pera sa inyo. Huhulog-hulugan ko yun. Total may maliit na negosyo ang tatay ko. Alam mong hindi ang pera ang kailangan ko, kundi ang anak ko. Nakikiusap ako sa inyo, sir. Huwag niyong kukunin sa akin ang anak ko. Maawa kay sir. Si Cholo ang buhay ko. Hindi ko po kayang mawala siya sa akin. Hindi ko po kakayanin yun. Pero may naging usapan tayo. Meron tayong naging kasunduan. Pinagsisisihan ko po yun. Sa ngayon, wala pong ibang mahalaga sa akin kundi ang aking anak. Mahal na mahal ko po si Cholo. Sa akin lang siya. Nakikiusap po ako, maawa naman kayo sa akin. Huwag niyong kunin sa akin ang aking anak. Pasensya na, Rosenda, pero hindi kita mapagbibigyan. Kukunin ko ang anak ko sa kahit na anong paraan. Kaya ba sa pilitan mo siyang kinukuha? Gamit ang kakaibang pagkataong tinatago niyo? Anong sinasabi mo, Rosenda? Anong kakaibang pagkatao? Huwag ka na magmaang-maangan. Ang pagiging aswang mo, Sir Epifanio.
Ilang ulit mo nang pinagtangka ang kunin ng anak ko. Pero hindi yun nangyari. Dahil naahadlangan nyo ng aking itay. At mismong si Cholo. Lumaban sila sa aswang. Teka. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Rosenda. Huwag ka na magkaila pa sa Epipanyo. Kung inaakala mo na makukuha mo ang anak ko gamit ang pagiging aswang mo, hindi yun mangyayari. Dahil bago mo pa siya makuha, ay tiyak na mamapatay ka muna. Biglang isinara ni Rosenda ang pinto ng bahay. Naiwan si Epipanyo sa labas na nakatulala at nagtataka sa mga sinabi sa kanya ng dating kasambahay. Walang nagawa ito, kundi ang umalis, pero tiyak na babalik siya dahil hindi pa siya tapos sa pakikipag-usap kay Rosenda. Sa loob ng bahay ay umiiyak si Rosenda dahil dumating na ang sandaling matagal na niyang kinatatakutan. Yun nga ay ang matuntun sila ni na Epipanyo. Nangyari na ngayon at handa na nilang kunin si Cholo. Subalit hindi niya basta isusuko ang kanyang anak. Ipaglalaban niya si Cholo sa kahit na anong paraan. Nang makabalik na si Epipanyo sa tirahan nila, ay dala pa rin niya ang pagtataka. Yun ay nasabi niya sa asawang si Lucrecia. Nakita mo na pala si Rosenda. Ba't hindi mo pa kinuha ang anak natin? Wala siya ron. Posibleng umalis kasama ang lolo ng bata. Saka di yun ganun kadali. Kailangan bumalik kagad tayo doon. Baka mamaya, makaalis na naman yon at kung saan na naman magtago. Sabi ko nga sa'yo, hindi yun magiging madali. Lalo na ngayong malaki na ang bata. Pero ang ipinagtataka ko, Lucrecia, ay ang sinabi sa akin ni Rosenda tungkol sa ating pagiging aswang. Alam na niya? Hindi ko rin alam kung paano niyang nalaman. Samantalang nung nakatira siya sa atin, ay naging maingat naman tayo na malaman niya ang tungkol sa ganung uri ng pagkatao natin. Pero, paano niyang nalaman yon? Nakapagtataka naman. Ang sinabi pa niya ay ilang ulit na raw na pinagtangka ang kunin ng bata ng isang aswang. At iniisip ni Rosenda na ako o ikaw ang aswang na yun. Ano? Pero hindi pa natin nagagawa yun, Epipanyo. Kung sakali, ngayon pa lang natin gagawin. Ba't hindi nakuha ng aswang na sinasabi niya ang bata? Dahil naahadlangan daw yun. Kayang lumaban ng bata. Ibig sabihin, ay nagsisimula na ring mabuo sa pagkatao niya ang pagiging aswang na lahing pinagmulan niya. Hindi ko rin alam. Ang ipinagtataka ko ay sino ang aswang na ilang ulit nang umaatake sa kanila para kunin ang anak natin. Kung ganun pala, may ibang aswang na nagkaka-interes sa anak natin. Oo, Lucrecia, tama ka. Pero sino yun? Sino ang aswang na yun? Bakit interesado siya sa anak natin? Samantala, dahil nga sa pagkakasumpong ni Epipanyo sa bahay ni Rosenda, ang naging pagkikita nila ay hindi inilihim ng babae sa kanyang ama. Ipinaalam niya yon upang matulungan siyang magdesisyon sa dapat gawin. Hindi na pala tayo ligtas sa lugar na ito. At lalo na si Cholo. Opo, itay. Laking pasasalamat ko nga at wala dito si Cholo nang dumating siya. Kundi, baka kung ano nang ginawa ni Sir Epipanyo. Malaking problema ito. Lalo na kung sa pagbabalik niya ay makikita ng lalaking yon ang aking apo. Yun na nga po ang ipinag-aalala ko, tay. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kailangan na po ba tayong umalis dito? Hindi yun ganun kadali, anak. Saka, tiyak na may mga hakbang na silang gagawin dahil pumasok na rin yun sa isip nila na posibleng umalis tayo rito. Tay, ano pang dapat nating gawin? Hindi natin dapat takasan ang problemang ito, anak. Wala tayong ibang gagawin kundi ang harapin ito. Pero tay, mga aswang sila. Anak, may taglay tayong mutya at ipinagkaloob ko na yun sa aking apo. Siya na ang bahalang ipagtanggol ang sarili niya. Alam kong kayang-kaya na niyang gawin yon. Bagamat may pangamba pa rin si Rosenda sa naging desisyon ng kanyang ama, ay susundin na lamang niya yon. Isa pa, ilang ulit na ring napatunayan ang tungkol sa kakayahang magbigay ng proteksyon ng mutya ng kambing na taglay na ngayon ni Cholo. Subalit ng gabing yon ay hindi mapalagay si Rosenda. Tulog na ang maglolo
na magkatabi sa higaan. Ngunit siya ay pabiling-biling sa pagkakahiga at hirap makatulog. Maraming bagay ang lumiligalig sa isipan niya, lalo na ang tungkol sa anak na ngayon ay nais ng bawiin ng tunay niyang ama. Malalim na pag-iisip ang ginagawa ni Rosenda nang makarinig siya ng malakas na kalabog sa kanilang bahay. Wari may kung anong bagay o nilalang na biglang bumangga sa kanilang bahay. Napabangon sa pagkakahiga si Rosenda sa matinding gulat. Nagising na rin pala ang maglolo dahil sa nilikhang ingay ng bagay na bumangga sa dingding ng bahay nila. Mabaging langit! Ano kaya yun? Anak, ano bang ingay yun? Parang may bumagsak. Nagising po kami ni Lolo dahil po sa ingay. Nay, ano po ba yun? Hindi ko rin alam. Biglang umalulong ang mga aso. Alulong na tila natatakot dahil may nakikita silang ibang uri ng nilalang. Kasabay ang biglang pagkislap ng suot na kwintas ni Cholo. Hindi maaari. May aswang. Kampo ng kadiliman ang bumangga sa bahay natin. Malamang sinadya yun. Ano? May aswang? Paano niyo po natitiyak, Itay? Tama po si Lolo, Nay. Dahil po sa pagkislap ng suot kong kwintas. Nagbibigay po kasi ng babala ang mutya kapag may nasasagap po ng mga kampo ng kadiliman na nasa paligid. Tay, anong gagawin natin? Nagbalik na yata siya. Sino po nagbalik, Nay? Yung aswang po ba? Nanggaling na po siya rito kaninang wala po kami ni Lolo Victor? Hindi na sumagot pa si Rosenda. Subalit abot-abot ang takot at kabang nararamdaman niya. Kailangan harapin namin ni Cholo ang aswang na yun, anak. Dapat matigil na siya sa ginagawang panggugulo sa atin. Sige po, kanina pa po ako nakahanda, Lolo Victor. Hinayaan na lamang ni Rosenda ang gagawin ng maglolo. Dahil yun din naman ang ibig niyang mangyari. Ang wag na siyang guluhin ng dating amo na si Epipanyo. Kumuha ng armas na magagamit ang maglolo. Isang palakol na ginagamit sa pagsisibak ng kahoy ang ibinigay ni Lolo Victor sa kanyang apo. Ang samatandang lalaki naman ay isang shotgun na ginagamit niya sa pag-aalaga ng mga kambing, lalo na kung may ibang hayop na ibig lumapa sa kanyang mga alaga. Lumabas ng bahay ang maglolo at agad nilang nabungaran ang isang aswang na may matipunong katawan. Nakakakilabot ang anyo, malapad ang tenga, may malaking mata, at ang pangil at kuko ay matutulis. Umatungal ang aswang nang makita ang maglolo. Hindi sila maaaring magkamali. Ang naturang aswang na ibig kumuha kay Cholo, ang nilalang na ngayon ay kaharap nilang muli. Anak ka ng dyablo! Wala kang kasawa-sawa! Nandito ka na naman! Lolo, ako yata talaga ang puntirya ng halimaw na yan. Kailangan matapos na natin ang panggugulo niya para hindi na siya bumalik pa rito. Tama po kayo, Lolo. Biglang sumugod sa maglolo ang aswang. Mas naging palaban ito na tila walang kinatatakutan. Panay ang haribas ni Cholo sa hawak niyang tabak. Subalit maliksing naiiwasan ng aswang ang bawat hataw ng bata. Mukhang napagandaan tayo ng aswang, Lolo. Mas mabilis siya nakakaiwas ngayon. Ako ang bahala, Apo. Hindi siya sasantuin ng aking shotgun na ang bala ay yari sa tanso. Ilang ulit na binaril ni Lolo Victor ang aswang. Subalit nagagawa pa rin itong makaiwas. Kaya humalakhak at umatungal ang aswang dahil hindi pa rin nila ito nagawang masugatan. Muli ay sumugod ang aswang kay Cholo. Iniumang niya ang hawak na tabak. Sa wakas ay nagawa niya itong masugatan. Humiwa sa braso ang tama ng tabak at nag-iwan ng malaking sugat. O ano ka ngayong aswang ka? Yan! Umaagos ng dugo sa sugat mo! Tsak manghihina siya kapag patuloy na umagos ang dugo sa kanyang braso. Subalit tila baliwala pa rin yun sa aswang na kainkwentro ng maglolo. Kitang-kita nila kung paano dinilaan ng aswang ang malaking sugat na nasa braso nito. Pagkatapos itong dilaan ng aswang, ay naghilom ang malaking sugat. Hala, Lolo! Tignan niyo paano nangyari yun!
Nawala po sugat niya. Talagang napaghandaan nga tayo, Cholo. Meron na siyang pambihirang kakayahan. Nagagawa na niyang pagalingin kagad ang kanyang sugat sa katawan. Nako, Lolo Victor, dapat may gawin tayo. Ang lakas na mutya ng kambing. Baka may iba pang magagawa. Oo, Apo. Hubarin mo ang kwintas at ibigay mo sa akin. May kailangan akong gawin upang lalong mapalakas ang kapangyarihan ng mutya. Sige po, Lolo Victor. Ito na po. Agad na inalis ni Cholo sa kanyang leeg ang kwintas at ibinigay yon sa kanyang Lolo Victor. Sinimulan naman ni Lolo Victor na usalin ang mga salitang Latin bilang orasyon sa mutya. Nagliwanag ang hawak na kwintas ng matanda. Katunayan na nagkaroon ng bisa ang orasyon na ginawa. Samantala, sa halip na sumugod at umatake sa kanila ang aswang, ay lumundag ito ng malakas, ngunit nilagpasan sila. Tuloy-tuloy ito sa may pinto ng bahay. Nakita pala ng aswang na naroon si Rosenda. Agad siyang dinakma ng halimaw, kaya gano'n na lamang ang gulat ni Rosenda. Bitiwan mo ako, aswang ka! Bitiwan mo ako! Huwag mong idamay ang nanay ko! Kami ni Lolo Victor ang harapin mo! Bitiwan mo ang anak ko! Hayop kang aswang ka! Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita ang aswang na kanina pa kalaban ni Lolo Victor at Cholo. Hindi ko bibitiwan ang babaeng ito. Maawa ka sa akin! Pakawalan mo ko! Kahit na ano pang gawin mong pakiusap at kahit lumuha ka pa ng dugo, ay hindi kita pakakawalan. Maawa ka sa nanay ko, aswang! Gusto mong pakawalan ko ang nanay mo, bata? Oo! Pakawalan mo siya! Madali lang ako kausap. Yun ay sa isang kondisyon. Kondisyon? Anong kondisyon ang ibig mo? Kampo na kadiliman! Sasama sa akin ang bata. Hindi pwede! Malaking kalokohan ang ibig mong mangyari! Bakit gusto mong isama ang anak ko? Sino ka ba? Hindi na mahalaga kung sino ko. Hindi! Hindi sasama sa iyo ang apo ko! Sige. Kung ayaw niyong isama ko ang bata, ang babaeng ito na lamang ang dadali ko. Wag! Wag! Maawa ka! Wag mong isasama ang nanay ko! Kung ganun mamili ka, sasama ka sa akin o ang nanay mo ang isasama ko. Mula sa madilim na bahagi ng lugar na yon kung saan nagaganap ang engkwentro, ay lumitaw ang mag-asawang Epipanyo at Lucrecia. Isa man sa kanila ay hindi mo maaaring isama! Lalo na ang batang si Cholo! Dahil kami lang ni Epipanyo ang may karapatang kumuha sa kanya. Ganun na lamang ang pagkagulat ni na Lolo Victor, Rosenda at Cholo sa biglang pagsulpot ng mag-asawang dating amo ni Rosenda. Hindi niyo ako mapipigilan sa gusto kong gawin. Kahit kayong dalawa ay wala kayong magagawa. Nagmamatigas ka pa ha? Kailangan kong makuha ang batang ito. Tumigil ka! Huwag mo kaming hahamunin! Gagawin ko ang gusto ko at walang pwedeng humadlang sa akin. Tuluyan nang nag-init ang ulo ni na Epipanyo at Lucrecia. Unti-unti ay nagbago ang anyo ng mag-asawa. Nakakatakot ang kanilang naging anyo. Naging mapanganib na aswang ang mag-asawa. Bakas sa kanilang muka ang galit, kaya agad nilang sinunggaban ng aswang na ibig kumuha kay Cholo. Naging matindi ang sagupaan. Pangil sa pangil, kuko sa kuko. Nasisira ang mga halaman na nababangga at nababagsakan ng mga aswang na nag-aaway. Tila wala isa man sa kanila ang ibig sumuko at magpatalo. Hindi naman makapaniwala ang mga nanonood na sina Rosenda, Lolo Victor at Cholo. Kung kanina ay ang maglolo ang nakikipagpambuno sa aswang, ngayon naman ay ang mag-asawang aswang na dumating at prinotektahan sina Rosenda
at Cholo. Napuno ng atungal at nakakakilabot na sigaw ang lugar na yon dahil sa matinding sagupaan ng mga kampon ng kadiliman. Umuusok ang lupa dahil sa alikabok. Kitang-kita yon dahil sa liwanag ng buwan na nagbibigay ng tanglaw sa nakasisindak at umaatikabong labanan ng mga aswang. Saglit pa ay pumayapa ang mga ito. Isang aswang ang nakabulagta na tila nag-aagaw buhay na. Ito ay ang aswang na nais kumuha kay Cholo. Matindi ang mga sugat nito sa buong katawan, subalit hindi niya magawang dilaan gaya ng una nitong ginawa dahil yon sa labis na panghihina. Unti-unti, nagbago ang anyo nito. Pinagmasdan yon ng mag-asawang Epifanio at Lucrecia. Maya-maya pa, ganap nang nagbago ang anyo nito at bumalik na sa pagiging tao. Sabi ko na nga ba, siya ang aswang na ibig kumuha kay Cholo. Siya si Crisologo, ang kapatid mo sa ama. Oo, Lucrecia. Interesado siyang kunin ng bata. Mabuti at hindi siya nagtagumpay at dumating tayo bago pa niya nakuha si Cholo. Malaking palaisipan sa mag-asawa kung bakit ibig nitong kunin ang batang si Cholo. Samantala, nakatingin lamang sina Lolo Victor at Cholo sa mag-asawa at si Rosenda naman ay tahimik. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin sa mga pagkakataong yon, lalo na't naroon din si Cholo ng mga sandaling yon na marahil ay nagtataka rin sa mga nangyayari. Kumusta ka, Cholo? Masaya kaming makita ka. Kay tagal ka naming hinanap, Cholo. Salamat at nakita ka rin namin. Teka, sino po kayo? At bakit kilala niyo po ko? Mga aswang po kayo eh. Masasama po kayo. Katulad kayo ng aswang na ibig kumuha sa akin. Hindi, Cholo. Iba kami sa kanya. Magkauri lang kami, Cholo. Pero hindi kami magkatulad. Dahil masasama sila. Bakit po? May aswang po ba na mabuti? Nay, sino po ba sila? Bakit kilala po nila ako? Hindi agad nakapagsalita si Rosenda. Kinakapa sa kanyang isipan kung ano ba ang sasabihin niya sa kanyang anak. Paano niya ipapakilala ang mag-asawang nasa harapan ni Cholo? Cholo, anak. Sila ang ninong at ninang mo. Nagkatinginan sina Epifanio at Lucrecia sa sinabi ni Rosenda. Rosenda, ano ba sinasabi mo? Ito na ang tamang pagkakataon. Lucrecia, pabayaan muna natin si Rosenda. Mas alam niya ang dapat gawin. Hindi magiging madali. May ninong at ninang po pala ako, Nay. Ngayon niyo lang po sinabi sa akin yun kumusta po kayo? Ninong, ninang, natutuwa po akong makita po kayo at makilala. Yumakap si Cholo kay Epifanio at Lucrecia. Iba ang naramdaman ng mag-asawa sa pagkakataong yun. May hatid na saya yun na para bang ayaw na nilang bitiwan ang pagkakayakap nila sa bata. Naluluwa si Rosenda habang nakamasid dahil may matinding takot sa kanyang dibdib. Napansin naman ni Lolo Victor ang paghihirap ng kalooban ng kanyang anak, kaya nilapitan niya at inakbayan ito. Samantala, wala silang kamalay-malay na ang aswang na inakala nilang wala ng buhay na si Crisologo dahil hindi na ito gumagalaw kanina ay sinadya palang linlangin silang lahat. Nagkunwari lamang itong patay na upang makapag-ipon ng lakas. Nagbago ang anyo nito at bumalik sa pagiging aswang. Saka ito biglang bumangon, taglay ang bagong lakas at dinaluhong ang mag-asawang Epifanio at Lucrecia. Dinampot at iwinasiwas. Naagaw ng aswang ang bata at nagmamadaling tumakas ito hanggang nawala at kinain ng kadiliman. Ganun na lamang ang gulat ni Lolo Victor sa mga nangyari. Dahil natangay ng aswang ang kanyang apo, napatingin siya sa kanyang kamay. Hawak pala niya ang kwintas na may mutya ng kambing. Ibig sabihin ay walang anumang proteksyon si Cholo. Tay! Tay ang anak ko! Tinangay niya si Cholo! Kami ang bahala sa kanya. Hindi namin siya pababayaan. Gagawin namin ang lahat para iligtas siya.
Hindi rin namin kayang mawala ang bata. Nagbago na din ng anyo ang mag-asawa at naging aswang upang sundan ang halimaw na tumangay kay Cholo. Umiiyak na napayakap si Rosenda sa kanyang ama. Hindi niya alam kung ano ba ang magiging kapalaran ni Cholo. Dumating na ang pagkakataon para harapin ni Rosenda ang kanyang matagal nang kinakatakutan. Handa na ba siyang mawala sa kanya ang kanyang anak? Bakit kaya ganun na lamang ang hangarin ng aswang na si Crisologo na makuha ang bata? Sasagutin ang mga katanungang yan sa ikalawang bahagi ng ating kwento na inyong aabangan.